Hello and what is up you guys? Good morning everyone. Time check. It's currently 8:15 in the morning and I'm currently en route to Mount Fuji as mentioned in the previous episode. Now guys, I checked yung Mount Fuji visibility and weather forecast for today, Saturday, March 14, and according to it, Mount Fuji is going to be visible in the morning and in the afternoon. So ang swerte natin kasi yung cloak activity na to was booked I think sometime in February. Pero kasi itong visibility forecast only predicts at least a week ahead. So ayun, having said that, I actually booked a cloak activity for today and papakita ko na lang sa screen and lalagay ko na lang sa description box below yung direct link to the cloak activity. Pero itong cloak activity na ito has 5 viewpoints. So first off is yung Churito Pagoda, which is yung famous pagoda overseeing the Mount Fuji. And then Oishi Park, kung saan yung view ng Lake Kawaguchi is located. And then Mount Fuji at the 5th station. Now, itong Mount Fuji at the 5th station, according kay Google, refers to the most popular sightseeing and base camp level on the mountain. So, ito yung pinaka-base camp kung saan yung mga hikers nagsistay. So, dito sila nagpapahinga in preparation to ascend Mount Fuji. And kaya ito famous. Pero we're not sure kasi according sa rider, itong Mount Fuji at the 5th station recently sinasarado kasi merong heavy snowfall sa Mount Fuji. So yun yung one interesting fact to know na kapag may heavy snowfall, sinasarado ang Mount Fuji. Now next is Saiko Iyashi no Sato Nenba. It is called the Healing Village. It's an open-air museum and traditional craft village located on the northwest shores of Lake Saiko. So yun guys. And then finally, yung last drop-off nito is in Gotemba. So as we know, hindi mawawala ang Gotemba outlet stores kapag nagpa-plan ka ng itinerary going to Mount Fuji. So, exciting tong day na to kasi first and foremost, nakaupo lang tayo. Hindi tayo magte-train, hindi tayo mahihirapan mag-commute. So, if you want this activity as well, you can also book this on Klook para hindi kayo mahirapan. May choice naman sa Klook kung if you're wanting to book a car for 6 or more people. So, yan, isa-set nyo na lang yan sa Klook. Fun fact lang ulit guys. So, sabi sa Google, you're actually lucky if you see Mount Fuji for the first time. Sabi, because Mount Fuji chooses when to show its face, seeing it clearly on your first try is often interpreted as the mountain welcoming you. So, yun yung blessing ng Mount Fuji. This is not my first time going to Mount Fuji, pero I feel really happy na makakabalik kay Mount Fuji kasi seeing Mount Fuji right before your eyes is a very breathtaking experience. Sobrang majestic na yung Mount Fuji na kapag tiningnan mo siya sa postcards or even photos of it in the internet, it doesn't justify yung ganda ni Mount Fuji up close, and kapag nandun ka, iba yung experience talaga. And guys, I would really suggest then na when in Tokyo, make it a point to visit Mount Fuji kasi ano siya, once in a lifetime experience. Sobrang ganda niya and you will really feel blessed to be able to see Mount Fuji in this lifetime. Ganon. Pero totoo guys, I'm really excited for this trip kasi 'di ba umakyat tayo ng Tokyo Metropolitan Government Building. Hindi naman natin nakita si Mount Fuji. We went to the observatory ng Enoshima, hindi rin siya nagpakita. Pero today, visible naman siya. So, let's go guys. Let's go to Mount Fuji and appreciate the beauty of Mount Fuji together. So, ayun. Let's go! Hi guys! So ayun, quick stopover muna kasi naiihi na. Nandito tayo ngayon sa Ishikawa. So dito tayo iihi and perhaps pwede tayong kumuha ng quick coffee dito kasi kailangan ko na rin ng kape.
So ayun lang guys, quick update. Yeah, lamig today. So yun guys, right na pumasok ako dun sa parang, anong tawag dito? Just looking for something to eat siguro. Kasi baka malayo pa yung biyahe natin eh, baka magutom tayo. Tsaka coffee siguro. Siguro tinapay, pwede rin. Ito may mga tinapay dito. Pakita ko sa inyo. So ayun guys, I'm back in the car. Let's go. Biyahe na tayo ulit papunta sa first viewpoint ng Mount Fuji. At this point, tinanong ko kasi yung driver, it will take us pa 1 hour and 47 minutes or so papunta sa Chorito Pagoda. So right now, magka-coffee muna tayo. And buti na lang, mabilis lang yung pila dun sa tutor. So tayo bumili ng coffee. So ayun guys, kape tayo! Pasok ako guys. Sarap pala ng tutor guys. First time ko makatikim nito. Perfect sa lamig. By the way guys, yung Klook activity natin for today is customizable. So bali sa website, meron kang mga list ng choices ng pwede mong i-visit. Pero on top of that, yung driver kasi natin nagsasuggest siya na pwede tayong pumunta dun sa Lawson, overseeing Mount Fuji, tsaka yung Honcho Street na 20 minutes walk away from Chorito Pagoda. So, these are all options na pwede mong i-consider going to Mount Fuji provided na it's within 10 hours. So, kasama na yung going to and from dun sa 10 hours. Now guys, disclaimer lang din, we were also informed na should you extend beyond 10 hours sa activity na to, for the first hour, merong additional payment on top of dun sa binayaran mo. So, yung 1 hour equals to 7,000 yen. So, ayun guys, para lang alam nyo din yung mga payments na kailangan nyo bayaran kapag nag-extend kayo or should you want to extend. Ayun, kasi maraming factors sa kino-consider. Like, for example, right now, vehicles are slow moving. So, syempre, kailangan mong i-manage yung expectations nyo na dun sa 5 drop-off point, kailangan mong i-manage din yung time mo. Kasi, yung Klook activity na ito is 10 hours lang. Eh, syempre, magtatagal pa kayo sa Gotemba. So, i-manage nyo lang. Like, for example, pag nakita nyo na yung Chorito Pagoda, you have had your pictures na, then you can move to another drop-off point. So, guess nyo na ibig ko sabihin, guys. So, yun lang yun. I'm just relaying yung information that were stated to me then. Ayun. And then, wait lang, I will ask kung gaano pa tayo katagal magta-travel. Saglit lang ha. So, ayun guys, from this point, kasi nga traffic, yung situation, 53 minutes pa yung travel time natin going to Chorito Pagoda. So, yun guys. It's Saturday din kasi, just to inform you. So, syempre, maraming magpupunta kay Mount Fuji today, di ba? Maraming tourists, even the locals, they really see to it na pumunta kay Mount Fuji just to see the beauty of Mount Fuji, di ba? And then I will inform you ulit. Update you ulit, sorry. Also, just a pro tip, guys, kasi may option na you can leave at an earlier time, 6 a.m. I think 6 a.m. is the best time na aalis kayo sa point nyo, sa hotel or kung saan man kayo nagsistay, going to Mount Fuji to cut off the traffic. Tapos pala guys, I forgot to mention as well na itong Klook activity na to, kayo rin yung magsiset kung saan kayo susunduin. So, pwedeng sa hotel nyo or kung saan man convenient sa inyo. So, isa pa yun sa main point na kinonsider ko when booking this activity kasi syempre 'di ba kami doon tayo nagsistay. So, mas convenient 'di ba kung susunduin na lang tayo sa hotel. Guys, so bale, ayan si Mount Fuji.
in all her glory, kaso parang hindi na-justify ng video yung ganda niya. Oh my gosh, ang ganda. Tapos yung snow cap niya, oh. Ayan guys. Thank you Mount Fuji for showing yourself to me. And guys, enjoy Mount Fuji. Guys, ang ganda ng Mount Fuji. We are so blessed na nagpakita siya sa atin. The second time na nagpunta tayo dito sa kanya. Kasi yung first time was way back 20, ano ba ngayon? 2026, 25, 24 yata or 23. Basta ganun. Ang saya guys. Excited na ako bumaba sa Chorito Peak Pagoda to appreciate the view. Let's go guys! Konti na lang. Hintayin natin sa travel. Makakarating din tayo. And then I will update you again. Peace! So ayun guys, we're finally here sa first drop-off point dito sa ating Mount Fuji Klook activity, which is the Chorito Pagoda. We're just walking towards the pagoda now, but we were informed by the driver na need natin magdala ng water kasi from the base going up to the actual pagoda, you will be walking for 100 plus stairs, parang ganon, to actually climb up to the pagoda. So ayun, pero meron ng build up ng tao dito sa base. Medyo marami-rami na rin tao. Guys, napa-CR lang tayo dito sa may Chorito Pagoda. Paglabas ko ng CR, yan yung bumungad sa akin. Ang ganda ni Mount Fuji talaga, grabe. Ngayon, dito sa may Chorito Pagoda, sobrang tingkad ng araw pero malamig. Medyo meron na ring sakit sa balat yung tama ng araw pero malamig talaga. Ayun lang guys, ang ganda ni Mount Fuji guys. Ang ganda. Again, we are so blessed na nakita si Mount Fuji this time around. Pati yung snow cap niya, ang ganda. Ayun guys. So tara na guys, akit tayo. Try natin umakit sa Chorito Pagoda. Let's go guys! So ayun guys, maakit na tayo pero according to sa driver namin, hindi pa counted yung 400 steps dito. Pero yung hingal ko pang 400 steps na. Mapapa-inhaler yata ako ngayon. Ay, wait lang. Need ko ng salbutamol real quick. Parang need ko ng apart from inhaler, kailangan ko ng oral salbutamol guys. Mapapainom yata ako ng gamot ng di oras. Hinihika na ako. Pero may shrine sa likod ko. I'm not sure, pero parang napuntahan ko na to. Ito rin yata yung hindi namin naakyat ng family ko before kasi sobrang taas nito. So, parang familiar kasi yung lugar eh. Pero ayun guys, let's continue walking. Hi guys! So, bali, ito na pala yung start ng 400 steps going up to the actual pagoda. Well, according to the driver, to be exact, 398 steps. Ayun, from this point, going up. So, tara, let's see kung kaya natin. Kung hindi, di ba? So, pero ang mahalaga naman ay nakita natin si Mount Fuji dito sa drop-off point na ito. Let's go guys! Tara! So guys, yun pa lang yung inakyat natin. Pero need ko na talaga ng inhaler. Guys, nagtanggal ako ng jacket kasi hindi na talaga ako makahinga. Pero don't get me wrong, sobrang lamig. Pero kasi paakyat tayo. Pero feeling ko kasi sobrang worth it yung view sa taas. So ilaban natin to. Let's go guys!
Laban guys. Wala pa tayo sa kalahati. Guys, gusto ko na lang mag-evictus. Papunta sa taas. Kaso hindi naman tayo sa Angre. Naglalakad tayo guys. Ay grabe. So guys, ayan. Bali itong pagoda sa likod ko. Ito ata yung famous photo spot na pagoda overseeing the Mount Fuji. Ito naman sa view na to, yan yung Mount Fuji. So it makes sense kasi magpipicture ka sa pagoda. Tapos ito yung kunyaring cameraman. Makukuha yung view ng pagoda and at the same time yung Mount Fuji. So ayun yun. Sorry guys, hingal ako ng hingal. Para sa pagoda na to, pati ako pagod na. Ayun guys. Ayan guys, si Mount Fuji oh. Ang ganda, grabe. Tapos you get the view of the city here. Ito oh. Ang ganda. Tapos dito na yata yung exit pababa. If kung ayaw nyong mag-stairs pababa. So ayan. So guys, at this point, try natin lumapit dun sa pagoda. Kanina parang ayoko na eh. Kaso sayang naman, nandito na tayo eh. Try lang natin lumapit. Pero, eto siya guys, up front. Yan yung pagoda. Yan. 5-story siya guys. 5-story pagoda. So guys, sakit tayo. So guys, ayan, bali ito na yung view. So ayan yung pagoda, tapos sa likod yung Mount Fuji. Guys, sana lang nakikita si Mount Fuji, parang puro noo ko. Ayan guys, we made it! Ayan guys, yung famous photo spot here. Let's take time to appreciate the view. Wait lang guys, sama ko muna yung sarili ko pang selfie na rin. Pero later, ihaharap ko siya sa inyo. Ayan, ganda! Ayan siya guys. So ayun guys, at this point, pababa na ako. Pero just a few words. Guys, tiisin nyo talaga yung 400 steps. Kasi I'm telling you, it's worth it. Lalo na dun sa likod ng pagoda. Kasi kanina parang sabi ko, around here, di ba, tumambay tayo dito. Sabi ko, okay na ako dito, pagod na. Pero hindi, I pushed through. And guys, I'm telling you, sobrang worth it. Doon sa likod ng pagoda, makakapag-picture ka ng pagoda tapos yung view ni Mount Fuji. Ang ganda guys. It's breathtaking. It's so worth it, guys. So, go. Tiisin nyo guys yung 400 steps. Kung kinakailangan mag-cardio kayo prior to this trip, go. Do that. Ayun, asa si pagoda. Ayan. Ayan siya. Oh. Ayun guys, I'm just thankful na hindi tayo nag-give up. So, ayun. And then, baba na tayo for the next drop-off point ni Mount Fuji. So yun guys, pakita ko lang sa inyo ang view pababa. Kasi yung pababa guys, parang may street version na walang steps, kundi para lang siyang declination, kung may word na declination. May word ba na declination? Basta naka-decline siya pababa. Sorry sa grammar kung walang word na ganun. Pero ayun. Eto guys, yung pababa naman. Now guys, if you're going to ask me, is this senior friendly? Is this friendly kapag may kasama kang baby? I would say, wait lang, nagsi-self-reflect ako. Kasi guys, meron din eh. Meron ako mga nakita ang mga seniors sa taas. So, possible. So, ang sagot ko depende ulit kasi merong mga nakakit na seniors eh. Now, kung may kasama kang baby, tapos naka-stroller, hindi po pwede stroller guys. Hindi kaya. Kung kakargahin niya yung baby, baka mapagod kayo. Siguro, kung kasama niya yung family niyo, take turns kayo, di ba? Pero kung seniors, guys, may mangilan-ngilan na ako nakitang seniors na nakaakit sa taas. So, I wouldn't say no. Pero ang sagot ko ay depende sa sa endurance ng seniors. So, ayun guys. Wow, lumalamig na ulit pa baba. Kanina kasi hingal na hingal ako paakyat. Nagtanggal nga ako ng jacket, di ba? Ayun. Pero ang breathtaking talaga ng view ni Mount Fuji. Ito na guys, yung paakyat. Ay, pababa. Tapos guys, tingnan niyo kung gaano ka-steep dito, oh.
Paano na lang kung madapa ako dyan tapos gumulong-gulong, di ba? Grabe ang steep nito. Tapos pala guys, sa baba, merong mga signage na beware of bears, beware of wild boars. So yun yung mga animals na pwede nyo, possible nyo pa-encounter dito. So yun guys, just be very careful then and stay vigilant sa surroundings nyo. Although pag ganito namang maraming tao, di ba nagtatago sila. Ayun. And guys, tapos ayun guys, if you're planning to go up from March onwards, dala kayo ng sunscreen guys kasi medyo mahapdi na rin yung araw. Ramdam ko siya sa mukha. So yun, lalo na sa mga may sensitive skin, dala kayong sunscreen guys. I will just show you real quick yung view ni Mount Fuji. And then finally guys, one last thing bago kayo umakyat sa pagoda is magdala kayo ng water bottle. Kailangan na kailangan yun guys. Lalo na kung summer kayo aakyat. Alam nyo guys, come to think of it, kasi kinaya nating Inishari Shrine sa Kyoto. Parang mas mahirap yon. So wala lang, realization ko lang is parang mind over matter talaga. Kailangan yung labanan yung state of mind. Kasi definitely yung Inishari Shrine sa Kyoto, mas mahirap na climb talaga siya. Mas mataas, ganun. Tsaka mas maraming steps. So yun guys. Inari Shrine pala guys, hindi Ishinari. May, may options pa ako, Inishari tsaka Ishinari. Mali naman pala pareho. Inari Shrine. So ayun guys, sa Kyoto, Inari Shrine. Mas mahirap siyang steps kaysa dito. Ayun. Sa mga perfect nating friends, Inari Shrine. Kinorekt na po. Inari Shrine. Ayun guys. Ngayon guys, dito naman sa base ng pagoda, may mga nagtitinda namang snacks. Like etong strawberry, may kamote chips doon. Papakita ko sa inyo na malapitan. Sana lang huwag tayong sitahin. Ito may mga strawberry na ano ba ang color to? Whitish. Tapos may mga red strawberry. Tapos may mga mochi. Tapos dito may kamote chips. Yan, mga kamote chips. Ito. Tapos ito naman yung roasted sweet potato. Ayan guys. And then if you find the weather too hot, meron din naman mga ice cream. So ayan, yung mga ganyan. At saka parang nagtitinda rin yata sila ng tanghulo. Not sure lang. So ayun lang guys. Tapos dito may mga fruits. Pero parang sobrang mahal dito guys. Yun lang napansin ko. Tsaka pineapple for your potassium. So yun guys, let's head back na sa car and proceed to the next drop-off point. Let's go guys! Tapos currently guys, ang city pala na to is Fuji Yoshida City. So yun ang name ng city. Fuji Yoshida City. Fuji Yoshida City. Diba? Parang tongue twister. I really appreciate Japan. Sobrang ganda ng Japan. From food, from views, from lahat-lahat. Sa streets pa lang, sa kanilang way of life, ang ganda. Sa kanilang nature, most especially, ang ganda. Sisilaw ako guys, wait lang. Alam nyo guys, babawiin ko. Time check, 12:35. Ngayon na tanghali na, parang medyo ramdam na yung summer. Ang init. Tapos masakit na talaga yung sikat ng araw sa balat. Ayun, pero nonetheless, ang ganda pa rin guys dito sa Mount Fuji. Fuji Yoshida City. Ayan. So ayun guys, next stop, we are going to Oishi Park, kung saan natin makikita si Lake Kawagochiko with a view of Mount Fuji ulit. So ayun, let's go guys!
So ayun guys, nandito na nga tayo sa Lake Kawaguchiko, specifically Oishi Park. Ito yung second drop-off point ng Mount Fuji. So pakita ko lang sa inyo si Mount Fuji from this point. Nasa second floor kasi ako ng bilihan ng Creamia ice cream. So pakita ko sa inyo real quick. Pero hindi ko sure kung nakikita nyo. Ayan. Ayan guys, ang ganda. Tapos ito yung puro tanim na lavender. Ito yung Lake Kawaguchi. Grabe guys, dito hindi ako makapag-focus sa content kasi nadidistract ako sa ganda ni Mount Fuji. Grabe, sobrang surreal ng moment. And sobrang swerte talaga natin na nagpakita siya today. Kasi madalas nagtatago siya, di ba? Ayun. Guys, ang ganda ng ginawa nila dito. Kasi kumuha sila ng mga ganito. Mga sanga-sanga ng sakura. Tapos ginawa nilang display dito sa second floor nila. Ayun o. Very timely. Tapos, kasi di ba sakura season. Tapos ayun si Mount Fuji. Let's up close sakura. Ngayon guys, kung nagpunta naman kayo dito, tapos si Mount Fuji ayaw magpakita, dito sa Oishi Park, tataas, merong mga ganito. So, scan mo lang yung QR code, tapos yung landing page niyan, YouTube, makikita nyo si Mount Fuji. So yun guys. So, ayun guys, at this point, papunta na tayo sa Gotemba Premium Outlets. Hindi na tayo dumaan dun sa Mount Fuji at the 5th station kasi medyo malayo pala siya. And dun sa parang village, hindi na rin natin siya pupuntahan, medyo malayo kasi tapos baka maraming tao din. Kanina lang sa Oishi Park, medyo marami na ring tao kasi tapos sobrang init rin ng araw. So diretso na lang tayo sa Gotemba Premium Outlets kasi meron din naman view ni Mount Fuji doon and medyo gutom na rin, doon tayo magla-lunch. So ayun guys, from Oishi Park going to Gotemba Premium Outlets, I think it's at least an hour drive going there. So, tamang-tama ang alis natin sa Oishi Park. So, let's go guys to Gotemba Premium Outlets. We're here! Hala, ang ganda ng Golden Retriever. So ayun guys, we finally made it to Gotemba Premium Outlets. Ayun na siya guys. Pero kumain muna tayo. Hindi pa tayo nagla-lunch. Gutom na rin. Let's go guys. Guys, dito na lang tayo sa Shake Shack. Ayan o, yung una natin nakita. Ayun guys. So, pasok tayo. Mainit pala dito sa loob. Dito na tayo kain. So ayun guys, update lang. Nakapag-order na tayo ng food, bali burger and fries. Pero may kwento ako sa inyo. Actually, share ko lang. Kasi 'di ba yung clock activity natin for today is 10 hours. So bali sinundo tayo sa hotel 8 o'clock and yung activity supposed to end at 6 p.m. Pero kasi 'di ba yung travel time going to and from yung mga location, so first off yung Shureido Park, tapos 'di ba kinat-short na nga natin, hindi na tayo nagpunta ng Mount Fuji at the 5th station, etc. Pero kasi kasama pa sa hours yung travel time pabalik. So, but because traffic, ang estimated na alis dapat dito sa Gotemba is
3 p.m. Anong oras na? Right now is past 2. So, ang ginawa natin guys, nagpaiwan na lang tayo dito sa Gotemba Premium Outlets. Tapos, and that will allow us more time para mag-roam around. Kasi itong Gotemba, I think it closes sometime 7 or 8. I'm not sure. I have to check. So, kung kakain tayo dito sa Shake Shack for lunch, so mga 30 minutes to 1 hour, ayun naman natin mag-rush. So, basically, pagkatapos natin kumain, uwian na for short para ma-beat natin yung time pa uwi. Kasi otherwise, kasi na-emphasize nung driver na kailangan magbayad ng extension. Extension is parang 7,000 per hour. Ayun naman natin yun. Kasi, di ba, kung mag-extend naman tayo, tapos say matatapos tayo ng kumain ng around 3, ganyan. So, yung roaming time natin dito sa Gotemba is from 3 to 4. So, rushed pa rin yun. So, we opted na lang na magpaiwan dito sa Gotemba para ma-enjoy natin yung Gotemba kasi medyo malaki to eh. Ayaw naman natin mag-rush kasi parang alam mo yun, yung feeling na nagpagod ka lang, doble-doble pagod, hindi mo na na-enjoy yung mga locations. Katulad kanina, nagra-rush dun sa Oishi Park, nagra-rush dun sa Churedo Park. So, para alam mo yun, meron kang breathing time, meron kang time para mag-enjoy, mag-enjoy ng moment, di ba? So, ayun. So, sinabi na lang natin dun sa driver na una ka na lang. So, kaya ko rin sinasabi sa inyo to guys, kasi para if in case na magbubook kayo, para ma-manage nyo rin yung expectation nyo. Pero kasi, yung case natin, 8 a.m. tayo umalis sa hotel. Ideally, 6 a.m. pa lang aalis na kayo sa hotel to beat the traffic, allowing you more time para sa mga drop-off locations. So, yun lang din, kaya ko lang sinishare. So, ayun guys, ayoko lang talaga ipagpalit yung chance na makapag-ikot dito sa Gotemba kasi itong Gotemba sinasadya talaga to eh. Tapos kung irarush mo pa, parang ano ba yan? Parang, alam mo yun, sayang yung araw, sayang yung moment na nakapag-ikot ka sa Gotemba. Yun lang yung tinatry ko i-prevent. So, nagpaiwan na lang tayo, which is okay lang naman din sa akin kasi mas okay yun na naglalakad ka dito na relax kaysa sa nagra-rush ka. So, pero ano nga ba yung options natin ngayon pa uwi? Medyo malayo to sa Tokyo. Na Google Maps naman ako and may mga options na you can either take the bus going to a station which I forgot the name and then magpapalit ka ulit ng line to another to take another line and then parang so bali to cut it short, so bali isang bus and then dalawang trains or 3 trains or 2. Hindi ko na ma-recall masyado. Pero yun, may option naman na ganun. If we leave here at 6 p.m. or 7 p.m. makakauwi pa rin naman tayo. So, mas okay ako sa ganung thought na you took your time here, nakapag-relax ka, nakapag-unwind ka. Hindi yun nangangarag kasi nakaka-stress yung ganun. So, at this age, parang ayoko na yung nagra-rush. Nakaka-stress. Ayun na rin natin nasa stress. Bawal tayo ma-stress, guys. Mas maluwag din sa dibdib ko na makakapag-roam around tayo dito sa Gotemba. Kasi tuwing pupunta ka ng Tokyo, you can roam around Tokyo eh. Pero yung Gotemba, sinasadya talaga to eh. So, ayun guys. Yun lang, SKL lang. And then, I will update you kapag dumating na ang food. Guys, so ayun, dumating na yung food. First off, gusto ko pakita sa inyo ang fries. Kasi masarap ang fries dito sa sa Shake Shack. Ayan siya. Sarap. Ayan guys, ang fries. Wala pa rin tayong kain guys. So, kain tayo. Sarap kasi lagi mainit yung fries sila dito. Sarap. And then, our burger. Ayan siya oh. Sarap guys. Medyo favorite ko rin kasi ang burger ng Shake Shack. Ayan guys, kain muna tayo. And then pala, finally for drink, Coke Zero. Actually, ayoko rin sa soft drinks. Pero kasi parang nag-crash na yung energy natin ngayon. Ayoko naman magkape na magkape. Yung Coke Zero guys hits the spot. Alam mo yung pagka maghapunan ka na naglalakad or what, kabilad sa araw, parang Coke Zero sobrang perfect. Burger guys, kain tayo.
Sarap talaga Shake Shack, guys. So ayun guys, kain tayo. By the way, kanina pala, sobrang init. Buti na lang nagdadala ako ng sunscreen. Kasi nasusunog na tayo actually guys, kanina. Sobrang tingkad ng araw. Ano pa lang to ha, early March pa lang to. So if you're planning here, to go here, dala kayo sunscreen. Need nyo talaga yon. So guys, kain muna tayo.